Napanood nyo yung SONA ni PBBM. Ano ba saan ba nagsentro yung kanyang speech? Saan ba nagsentro yung kanyang speech? Oh. Ha? O di ba? Flood control projects. oh. Tama tayo. Dapat yun talaga. Yun talaga ang dapat na maging sentro ng state of the nation. Grabe ang korupsyon sa mga flood control projects pero hindi naman nakukontrol ang pagbaha. Anong nangyayari? Yan ang totoong kalagayan ng bansa. Kaya lang, mayroong importante na state of the nation o kalagayan ng bansa na diniscuss ko kanina pero hindi diniscuss ng presidente. Alin yon? Yung usapin ng pagpapanagot sa mga katiwalian, sa mga opisyal ng bansa, lalo na yung nangyari na basura, deklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment ni Sara. Yun ay hindi maganda na development sa kalagayan ng bansa. Nakakalungkot yan. Yan, diniscuss ko yung kanina. Pero pagdating sa SONA ng presidente, SONA ng Pangulo, wala. Hindi niya tinouch yan. Hindi siya nag-touch tungkol sa impeachment ni Sara, hindi siya nag-touch tungkol sa ICC, hindi, wala siya. Nakapokus lang si PBBM doon sa flood control projects at saka yung tungkol sa prime water. Okay naman yon. Talaga naman mga problema yon. Yung mga flood control projects na palpak, grabe lang ang katiwalian. Yung palpak na kontrata ng prime water, ano? Totoo naman yun, problema yan, agricultural smuggling, 20 pesos na kilo ng bigas, doon nakatutok yung doon nakatutok ang speech ng presidente kanina. Pero pagdating sa mga usapin ng ICC, usapin ng impeachment ni Sara, lalo na itong matinding ginawa ng Korte Suprema na diniklarang unconstitutional, malaki ang magiging epekto nito, na hindi na halos mapapanagot ang mga tiwaling opisyal ng bayan. Yan, wala yan sa speech kanina ng presidente. Pero pagdating naman dun sa Kamara, yung acceptance speech naman ni Speaker Martin Romualdez, siya naman, diniscuss naman ni Martin Romualdez yung tungkol naman sa impeachment. Yung tungkol naman sa impeachment. Ha? Kaya, baliktad baliktad. Yung kulang kay PBBM nandun sa speech ni Romualdez. Yung speech naman ni Martin Romualdez hindi naman nag-touch dito sa mga korupsyon, sa flood control, wala. Hindi naman siya nag-touch noon. Tinouch naman ni Marcos. Dapat sana yung magpinsa na yan, pinakamataas na opisyal ng bansa si Marcos, ikaapat sa pinakamataas na opisyal ng bansa ang speaker. Dapat sana yung kanilang mga direksyon ay iisa. Ibig sabihin, yung nakikita nilang pangunahing mga problema ay iisa. Kaya lang, pagdating kay PBBM, ayaw niyang mag-touch tungkol sa mga Duterte, ayaw niyang mag-touch tungkol sa impeachment, ayaw niyang mag-touch tungkol sa ICC. Si Romualdez naman, tinouch naman yon. Pero hindi naman nagtatouch si Romualdez tungkol sa mga budget, tungkol sa flood control, doon naman bumira si PBBM. Yan yung natin, yan yung masasabi. Okay naman yung speech ng presidente, lalo na nung tinitira niya yung mga flood control project, sabi na mahiya naman kayo. Sabi niya, mahiya naman kayo. Napakarami daw flood control projects, inano niya daw yan, ininspect niya daw yan. Panay naman palpak. Nagkakasira-sira. O alam niya daw na grabe lang daw ang nakuha dyan ng mga SOP, kickback, kaya sabi niya, dapat matigil na yan. Pag-iimbestigahan daw yan, sabi ni PBBM. At sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Hindi ko palalampasin yan, sabi niya. Palakpakan ngayon yung audience niya. Ang problema, yung audience niya, mga kongresista at mga senador. Nandun si Chis Escudero, papalakpak si Chis Escudero. Ay, si Chis Escudero mismo, numero 1 sa insertions, 142.7 billion sa 2025 budget. Doon sa insertions na yon, ang laki doon, flood control.
Nandun din ang mga senador na iba pa na napakalaki rin ng mga flood control. Nandun si Joel Villanueva. 12 billion ang projects na in-insert ni Chis para sa Bulacan, lugar ni Villanueva. Nandun si ang mga leader ng Kamara. Nandun si Saldico ng Ako Bicol na napakaraming mga proyekto na flood control. Nandun ang mga congressman na ang mga project sa kanya-kanyang probinsya, distrito ay flood control. And yet, palakpakan yung audience niya. Palakpakan yung audience niya. Parang natutuwa yung audience niya. Natutuwa yung audience niya kasi matapang si PBBM doon sa sinabi niya na aayusin yung problema sa flood control na napakalaki lang ng pondo pero hindi naman maganda. For the boys daw ang nangyayari. Kawawa naman ang kinabukasan ng ating ng ating mga anak, sabi niya. Okay, matapang siya sa punto na yon, pero gusto niyang linisin yung korupsyon sa flood control projects. Yun yung kanyang binabanggit kanina. Pero paano mo malilinis yan? Paano mo malilinis yan kung dito nga kay Sara Duterte na napakarami ring katiwalian, pinapalampas? Doon hindi consistent si PBBM eh. Si PBBM hindi consistent. Ayaw niya ng korupsyon, sabi niya. Lalo na dyan sa mga flood control. Pero si Sara Duterte, ang daming korupsyon. Yan kaya nga ini-impeach, pero hindi niya sinusuportahan. Yun yung mahirap. Dapat, pag nag-discuss ng State of the Nation, yung State of the Nation, yan yung sinabi natin kanina, ang totoong State of the Nation. Pagbaha, grabing katiwalian, kawawa ang mamamayan. Sa kabilang banda naman, yung pagpapanagot sa mga tiwali ay hindi nagiging maganda. Lalo na ngayon dito sa mga ruling ng Korte Suprema, lalo na dito ngayon sa pagdidelay ni Chis ng Senado, yun, hindi maganda. Kaya dapat isaayos yan. Hindi pwedeng gusto mong ayusin yung mga flood control na palpak. Hindi pwedeng gusto mong labanan ang korupsyon, pero kung ito ngang impeachment ni Sara hindi maisulong, sana ganito. Sana. Habang linalabanan mo yung mga korupsyon dyan sa flood control, seryoso ka dyan, paimbestigahan yan, tamaan na ang mga dapat tamaan. Pati yung prime water, dapat talaga imbestigahan yan kasi nga wala naman halos maayos na serbisyo. Tama yun, maganda yun. Yung sa smuggling, totoo yan, agricultural smuggling, dapat masugpo din yan. Pero, paano mo gagawin yan? O di dapat kakasuhan mo yung dapat kasuhan. Sino man ang tamaan. Bakit si Duterte hindi niya binibira? Bakit silensyo siya pagdating sa Duterte? Parang nag-aalangan siya. Dapat hindi na siya maalangan. Duterte man yan, kakampi niya man yan. Dapat, kung talagang seryoso siya. Yan yung yan yung dapat gawin. Pero ang nakakatawa kanina, habang nagsasabi siya na yung mga flood control projects, pagkarami-rami, napakalaking pundo ang binuhos natin dyan, tapos palpak, nagkakasira-sira kaagad. Kaya yung mga pagbaha, ayan, nararanasan na natin ngayon. Mahiya naman kayo, ang inaasikaso nyo, mga komisyon, mga kickback, SOP. Tapos palakpakan yung mga kongresista at senador na nandun. Ibig sabihin, hindi nahiya ang mga yon. Kasi kung nahiya yung mga yon, hindi yun magpapalakpak. The fact na nagpalakpak sila, ibig sabihin, mga walang hiya yung mga yon. Kasi kung nahihiya ka, tinamaan tayo, mananahimik ka na lang. Pero nung magsalita ng ganun si PBBM, palakpakan. Parang standing ovation. Bakit? Sino bang pinapatamaan ng ganun? Sino ba ang involved sa sinasabi ni PBBM na mga korupsyon sa mga flood control projects? O sino ba? Kundi yung mga nandun din, yung audience niya doon sa kanyang State of the Nation, yun yung tinatamaan sa speech niya. Kaya lang, wala din naman. Nagpalakpakan lang yung mga audience niya. Ibig sabihin, hindi sila nahihiya. Hindi sila nahihiya. Sige nga, pag pinag-usapan na yung ngayong pinag-usapan na yung 2026 budget, wala na ba diyang flood control? Mahirap yan. Yan? Kahit dito sa 2026 budget, nandyan pa rin yan. At saka, pero sana,
kung pinapakita ni PBBM na, na talagang seryoso siya sa ganyan, dapat sampulan niya na itong si Sara. O, dapat sinuportahan niya na yan. Kaya lang, mukhang ang nakakapagsabi lang tungkol sa Duterte si Romualdez. O, yung speech ni Romualdez doon sa House, sabi niya, hindi namin titigilan itong tungkol sa isyung ito ng impeachment ng Vice President. Ipaglalaban namin ang ano ng House. So yun, tama yun. Tama yun. Yun, nandun naman sa speech ni Romualdez. Wala naman yun sa speech ni PBBM. Anyway, okay na rin yan. At least siguro nagko-complement yung isa sa isa't isa. Yung wala kay PBBM, nandun kay Romualdez. Yung wala kay Romualdez, nandun kay PBBM. Kaya lang, magiging effective sana yung impeachment kay Sara kung yun din ang policy, yun din ang direksyon ni PBBM. Dahil kasi hindi nararamdaman ng mga senador na seryoso ang presidente nga sa ganun. Sinabi pa ni PBBM na ayaw niya ng impeachment, kaya ganyan. Hindi ganun katibay yung stand ng mga senador. Yung mga, kahit yung Korte Suprema, hindi rin matibay ang stand. Kaya, pero kung yung mga senador, alam nila na ang stand ng presidente ay seryoso, walang sasantuhin kahit vice presidente, papanagutin sa mga katiwalian, okay yan, gagawin din nila yung part nila. Ganon din yung Korte Suprema. Eh dito wala eh. Si PBBM, pagdating, may nabanggit ba siya tungkol sa ICC? Wala. May nabanggit ba siya tungkol sa impeachment ni Sara? Wala. May nabanggit ba siya tungkol sa online gaming? Wala. Lahat ng bagay na may kaugnayan sa Duterte, ayaw niyang magbanggit. Ayaw niyang magbanggit. Ano yan? Totoo, hindi naman siya dapat makialam sa impeachment. Pero, dapat mayroon, wag niyang kontrahin, wag niyang sabihin na ayaw ko dyan. Dapat ang sinasabi niya, gawin niyo na lang yung dapat, alam niyo na kung anong dapat. Suportado ko kung ano man ang gagawin niyo. Di ba? Hindi yung sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment. Ano yan eh. Anyway, sa isang banda rin, okay na rin yon kasi sinabihan niya nga walang hiya yung mga nagpapayaman sa sa mga flood control projects, napakalaking pondo, wala namang okay na rin yon. Okay na rin yon. Okay na rin yon, sabi niya, yung mga involved sa agricultural smuggling hindi patatawarin. Okay na rin yun. Kaya lang, paano ka magiging seryoso sa pangako na yon na hindi mo patatawarin, palalampasin yung mga walang hiya na nai-involve sa korupsyon sa flood control project kung yung pagpapanagot, accountability of public officers ay hindi mo binabanggit. Kailangan kasi magkakabit yun eh. Accountability of public officers. Article 11 ng Konstitusyon. At ang kakabit naman nun, yun na nga, tama na yung mga korupsyon sa flood control at iba pang mga malalaking proyekto. Tama na. O si Asa Villa, shout out sa iyo. Kumusta kayo dyan sa Cebu City? Kasi kapag hindi mo pinagsabay ang dalawa na yan, lalabanan mo ang korupsyon, the same time, papalakasin mo yung accountability of public officers. Magkasabayan. Tamaan na kung sinong tamaan. Dapat mapag-ano mo yan, mapagsabayan. At habang pinagsasabay mo yan, doon, makikita ng tao, seryoso ka. Yan yan yung topic natin kanina. Yan, di ba? Bala. Ang diniscuss lang kasi ni PBBM itong sa kabila eh. Yung sa kanan, wala. Yung tungkol nga sa impeachment, ICC, yung mga pagpapanagot sa mga katiwalian at pang-aabuso ng mga opisyal. Kahit ka pa dating presidente, kahit ka pa vice-presidente, kahit ka pa nakaupong senador. Yan, dapat. Yung mensahe sana na yon nabanggit kanina. Hindi. Hindi. Iniwasan niya. Dapat hindi niya naiwasan yun. Harapin niya na yun. Harapin niya na yun. Kasi pag wala, hindi mo naman nabanggit yun, ibig sabihin, paano mo papanagutin yung mga, okay, sinasabi mo, lalabanan mo yung mga tiwaling officials na involved sa mga korupsyon sa flood control, paano mo sila papanagutin kung hindi mo nakikita yung mga accountability of public officers? Yan yung
Si ano naman, si Romualdez, binanggit talaga. Sabi ni Romualdez, yung impeachment ipaglalaban namin 'yan. Hindi pa close ang kaso na 'yan. Tama 'yon, palakpakan naman kay Romualdez yung mga kongresista. Anyway, sabi ni Virgie Natsui, understood na po 'yun. Sana nga. Ang problema kasi tayo nagsasabi understood na po 'yun. Pero sa mga senador hindi. Nagkakanya-kanya sila ng desisyon kung anong tingin nilang desisyon. Parang lumalabas conscience vote na lang. Pero pag sinabing ito ang sabi ng presidente, sundin natin to. Di matibay sana ang stand ng Senado. Kaya anong nangyayari? Magulo ang Senado, hindi firm ang stand. Yung Korte Suprema din, lalo naman nagkanya-kanya na rin yung Korte Suprema. Bakit? Wala namang sinabi ang presidente na stand niya tungkol sa impeachment. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Marami tayong nalaman kanina, pero bukas ko na lang i-discuss. Marami tayong nalaman. Bukas, abangan nyo yung mga topics natin. Una, lumabas ngayon, may nabasa ako, o may napanood ako, na yung palang pagpili ng Senate President, hati si PBBM saka si Lisa Araneta. Si Lisa Araneta, pabor talaga kay Cheese. Kaya nanatili si Cheese. Si PBBM naman, gusto niya na sana si Soto. Pina-download ko na, napanood ko kanina, i-discuss ko yan bukas. Pangalawa, lumalabas na ngayon, si Cheese Escudero pala, nung panahon ng BICAM, yung BICAM, pabalik-balik dun sa House, sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, yung pang pabalik-balik niya na yon ay pinag-uusapan nila yung tungkol sa mga insertions. Yan, ang pag-uusapan natin bukas. So marami tayong topic bukas. Yan yung Sabi ni Joshua Macad, nasa diskarte na ng Pangulo yun, attorney, wag kang magmagaling. Oo nga, saan tayo pinupulot ngayon ng sinasabi mong diskarte ng Pangulo? Anong nangyari? Saan tayo pinupulot ng diskarte ng Pangulo? Ang kailangan sa mga senador, kailangan sa senador, kailangan talaga ilinaw mo sa kanila, ito yung stand ko. Yan na nga yung kinikwento ni Secretary Ronald Llamas. Nung panahon ni Pinoy, talagang ang policy ng presidente, sinabi, gusto niyang ma-impeach si Merceditas Gutierrez, gusto niyang ma-impeach si Corona. Kaya sila din noon, sila Ronald Llamas, bumalaw din sila based sa instruction ng presidente. Di ba? Yun, napakalinaw. Kaya kahit yung mga senador, hindi nila makontra yung gusto ng presidente. Yun. Kailangan hindi yung malabo, kailangan clear. Kasi yung mga senador na yan, gusto talaga niyan, malinaw na direksyon, instruksyon. Ano bang instruksyon? Ganun yan. Pag walang instruksyon, gagawa sila kung anong naiisip nila. O saan tayo pinulot ng diskarte na yan? Na-dismiss, na-declare na unconstitutional, dinelay ni Cheese Escudero. Dinelay ng Senado. Dineclare na unconstitutional ng Korte Suprema. Di wala. Di ba? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, tulad ng nasabi ko, bukas marami pa tayong mga topics bukas na magaganda. Okay? Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.